Ay, bro, salamat sa ano ha. At least natuloy din yung birthday mo. Daming pagkain, nabusog ako, Brad. Oh, pasensya na bro Kasi yan lang nakayanan ko yan eh. Kulang kasi sa budget kaya pagtiisan na lang yan ang nakayanan ko. Okay lang. Oh, salamat bro. May singit ko nga pala. Kasi napansin ko sa simbahan nila. Lapas to. Walang cross. Tsaka hindi sila nagsasign of the cross. Sana pumunta si Pastor dito para may tanong natin kung anong ibig sabihin ng bakit walang cross doon. Oo, para malaman natin. Ay, nandiyan kaya si Brad Glenn. Alam ko birthday yun eh. Mapuntahan niya. Tao po. Brad Glenn. Nandiyan ka ba? Pastor, ano po kayo? Nandiyan pala. Ay, Brad Glenn, happy birthday. Nandiyan ka pala. Uy, may mga kasama ka pala dyan. Uy, tama-tama, nandito kayo. Ano natin? May handaan na. Salamat. Pansit lang na kaya. Ay, salamat. Tama-tama talaga. Nandito pala kayo. Kaya pala pagdaan ko dun, wala akong nakikita. Nandito pala kayo. Brad, happy birthday. Happy birthday sa... may handa pala ikaw. Pansit lang. Ay, ganun ba? Kayaanan kong lutuin eh. Natuloy din mga kapatid ha. Natuloy. Kumusta Brad? Kumusta kayo? Okay lang ang Pastor. Ay, Pastor, may iba nga pala ako. Mayroon na kaming katanungan. Nung kami pumunta sa Panambahan, nakita namin, Pastor, na tila yata walang cross doon. Hindi kami, kasi naging kaugalian namin nung kami nasa ibang simbahan. Nagsa-sign up na krusuhan. Ay, Brad, magandang katanungan yan. Kung papahintulutan ng Diyos, paliwanag ko sa iyo. Okay lang ba sa inyo? Paliwanag ko kung paano tayo, bakit walang cross doon sa simbahan. At saka kung bakit hindi kami nagsa-sign of the cross. Okay lang ba sa inyo? Ipaliwanag natin. Okay lang, Pastor. Para malaman namin yung talagang dapat. Sige. Biblical po tayo. Sa Biblia po tayo kukuha. Kukuha po tayo sa Biblia. Ayun. Biblia yung natin. Biblia yung tanongin natin. Sabi sa Mateo, sa 16:20 po sabi ni Kristo, magkagayo yung sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad. Ina-address niya sa kanyang mga alagad. Sabi niya, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ano bang ibig sabihin ng cross? Noon, yung kapanahonan ni Kristo, yung ibig sabihin ng cross, ito po yung kahihiyan. Kahihiyan. Kasi ang tradition noon, ang kanilang customary noon, pagka ipinako ka sa cross, ibig sabihin nun, ikaw yung pinaka walang kwentang nilalang sa kapanahonan nila. Kaya ipinako sa cross. Pag pinako sa cross, ibig sabihin, wala kang kwentang tao, makasalanan ka. Yun ang ibig sabihin doon sa panahon nila yung cross. Ngayon, bakit walang cross? Bakit hindi kami nagsasign of the cross? Kasi yung sign of cross, sabi ng tradition, ito daw ay pangtaboy sa mga masamang espiritu. Halimbawa, kapatid, umarap ka ngayon sa simbahan, nakaharap ka ngayon sa rebulto, magsasign of the cross ka. Ibig sabihin nun, yung rebulto, masama. Kasi itinataboy mo, doon ka umaharap. Logic lang, nakukuha nyo ba? Nasusundan nyo ba ako? Ibig sabihin ng cross, kahihiyan. Bakit ipinako si Jesus sa cross? Kasi kahihiyan. Ang di nila alam, ang ibig sabihin ng cross, ito po ay kaligtasan. Kung walang napako na Kristo sa cross, ay hindi tayo magtatamo ng buhay na walang hanggan. Hindi mabubuo yung tinatawag na gospel. At hindi rin matutupad yung hula sa Biblia ng isang Mesiyas na isang Kristo ay ipapako sa krus. Kaya sa ipinako sa krus, ang akala nila kahihiyan sa tradisyon ng mga Jewish people.
Pero pagdating ng ang kabuuan nun, kung hahulakayin natin yung Biblia, ay ito pala ay tunay na kaligtasan at katagumpayan ng mga tao nagtitiwala sa Mesiyas. Ayun, kaya, kaya salamat Pastor, naliwanagan na kami doon. Ganun pala yun. Ganun pala yun, Pastor. Maraming salamat, Pastor, at kami naliwanagan tayong sinabi ng Panginoon. Totally, marami pa tayong mababasa sa Biblia na nagpapaliwanag kung anong ibig sabihin ng cross. Ngayon, binigyan ko lang kayo ng isang verse para malaman po ninyo na ito yung tinutumbo kung ano yung cross. Ang cross, ito po yung paghihirap. Symbolized ng paghihirap. Pag naghirap ka, dito namang tinapos ni Kristo yung kaligtasan sa pamagitan ng cross. Kaya tayo, hindi na tayo nagsasanib na cross kasi ligtas tayo, nanampalataya tayo. Sinimulan natin at nagtiwala tayo doon sa ginawa ng Panginoong Hesus, doon sa cross ng Kalbaryo. Ayan po yung tinatawag na gospel.